Anong sabi niya? Baboy? Buffoons. Akala ko kasi siya yung sinasabi niya. Ganyan daw magsalita ang taong desperado na, naiipit na, ayaw raw isumite ni Roque ang mga dokumentong hinihingi ng Quadcom dahil mabibiso raw, nasangkot siya sa Pogo at abogado siya ng mga Chinese syndicate, nasangkot sa mga illegal na gawain. Kung wala raw kinalaman sa mga ito si Roque, bakit daw ito nagtatago? Ang dami raw kuda. Ang contempt at detention order ng Kamara laban kay Roque ay epektibo lang ngayong 19th Congress. Your reaction, your take on this, sir? Gaya ng sinabi ni Tatay Digong, may panahon sa lahat. Is Barber, hindi palagi na ikay may immunity against libel. Pag natapos ng termino mo, sigurado namang matatalong pamilya mo dyan sa Surigao, pananagutin kita. Promise, hindi kita atrasan. Yung sinabi niya na baboy, baboy. Well, hindi lang niya naintindihan ang buffoon kasi kulang yung appreciation niya sa vocabulary. Thank you, sir. Tama! So ngayon po, Kabog talaga. meron pa rin po ba kayong request to still visit? Yes, I still have a pending request, which has to be endorsed by Nicholas Hoffman. Ano po ang magiging basis para makavisit po kayo? Well, hindi kasi ako makavisit as a potential counsel na walang consent ni Nicholas Hoffman. So is there still a chance that you will be part of the legal team? I do not know. Only the President can answer that question. Dahil ako naninindigan, tanging si dating Presidente Duterte lamang makakapili ng kanyang mga abogado. Wala nang iba. Okay. Attorney Roque, wala na po ba kayo doon sa Ter Apple? Umalis na kayo doon? Well, wala po ako ngayon sa Ter Apple, no? Inaantay ko na lang yung pangalawang interview. At matagal naman yung proseso ng matagal na interview. Sabi nga nila, minimum 6 weeks wait ang interview ng second. Pero ang importante, yung paghahain ng asylum at hindi naman yung approval. Dahil approval will only give me permanent residence and citizenship. So doon sa unang interview nyo, ano yung mga tinanong sa inyo? Confidential po ang proceedings, so I cannot tell you. But I can tell you, I submitted documents as high as this to prove political persecution. How high? I submitted documents as high as this. So hindi mo na roommate yung Afghani na sinasabi mo? Wala na, linipat na siya actually. Linipat siya, and I miss him. Wala na akong roommate nung linipat siya, hindi na ako nagkaroon ng roommate. So sinasabi nyo ngayon na talagang babalik na lang kayo on your second interview? Kasi yung second interview naman is, well, marami kong pinangakuan doon na tutulungan ha. So, I will honor my word naman. Kasi nakakabag na ang dami-dami doon na hindi alam ang gagawin sa kanilang first interview. No? So, nangako naman ako that I will assist them. Ibig niyo po sabihin yung mga asylum seekers doon na tutulungan ninyo? Marami akong tinutulungan ngayon na asylum seekers kasi they have no idea what to expect sa interview. At yung first interview naman is preliminary interview lang to indicate kung bakit ano yung dahilan mo na ikaw kumukuha ng asylum. I'm sorry, who are you? Joe Felpo from the Filipino Correspondent Network. I see, oo. So yun, doon po sa tinutulungan yon, alam ba to ng IND na you are going to help them as a counsel, as a lawyer? No, I'm just helping them because I'm a human rights defender, no? So I'm always just explaining what their rights are as asylum seekers dahil karamihan naman dun hindi talaga nakakaintindi ng salita ng either English or na mabuti sa English na nag-Google Translate pa kami. Is this like a prelude to what a possible job here Well, in The Hague or let's in the just say Netherlands? that people of my background na matagal nang gumagalaw sa larangan ng international human rights, palaging merong pangangailangan ng iba't ibang klaseng tao. Yes, that could be a possible employment that I could find here, no? Attorney, doon sa rules kasi, normally, na habang pending yung iyong application for asylum, dapat nandoon ka sa COA facilities. Ano yung sinabi sa iyo ng IND with regards to the rules na you are allowed to go out or live outside the facilities? Well, hindi po. Allowed po kaming gumalaw while during the facility hanggang first interview. After the first interview, you indicate kung kinakailangan mo ng housing o hindi. And I have indicated naman na hindi ko kailangan ng housing. And they have asked for the name of the family that I will stay with. I've given them all these details.
So yung pagka hinanap ka, doon ka hanapin sa family in case that you All the communication is abscond. addressed to that family. At saka, hindi ko kami pwede mag-abscond because we have surrendered all our travel documents. including your passport. Including my passport, including my driver's license. So hanggang Zealand ka na lang nila makakapunta dito sa lahat sa Well, I don't think it's prohibited. Kaya lang, pag tinawag ka at hindi ka dumating, mawawala yung slot mo for the second interview, and that's the most important interview. How many interviews will there be? Okay. After that, pwede nang mabigyan or decide. they decide. And then, After how depending long, on the sir? decision, you have judicial review. How long will that take? Matagal. They're saying minimum 6 weeks ang second interview. Okay. Pero sa more like longer than 6 weeks. Kung halimbawa ma-facilitate ng mabilis yan, attorney, at sabi, okay, hindi na pwede mag-stay dito, ano naman yung plan B, plan C, option? I'll get there when I get there. Okay? Thank you, sir. Thank you so much. Kasalanan ko ba yun? Habol lang. Sir, just a question ng tungkol sa ay mag-open. Ayan. Kung sakaling ma-hear yung argument ng jurisdictional argument ni file ni Attorney Kaufman, ibig sabihin ba nun, hindi na matutuloy yung confirmation of charges? Of course. Dahil kung wala ng jurisdiction, wala ng basihan para ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso niya. So, it's a make or break pala kung sakaling ma-hear ka agad yun? Yes, and I have no doubts it will be granted kasi nagkaroon na ng initial decision ng ICC sa Burundi case. Na sa Burundi, pinagpatuloy ang preliminary investigation kasi nasimulan siya within the 1-year period after withdrawal. No? Dito sa atin, second year niya bago humingi ng permiso para sa preliminary investigation. Okay. Sige Thank po. you, sir. Thank you. Thank you. Pero, attorney, you are nakikipag-usap ka ba kay Mr. Kaufman regarding the strategies? Tinatanong ko ba niya? Right now, hindi. Nung initial, yes. Pero umalis siya, tapos kahapon lang siya bumalik from Israel. Sabi niya kasi kahapon, may finishing touches na lang daw yung formation of the legal team. And we also see na meron siyang kasamang counsel na babae. Yeah. Meron talaga. Parang case manager yung babaeng bumibisita rito, di ba? Oo. Yan. Hindi nga Kasi pala idea kung kumpleto na po yung No, I have no idea. But I'm still hoping to see the President kasi si Presidente naman talaga nag-approve kung sino yung magiging legal counsels niya. Thank you. Spokes, ano ang mga updates ba? Ano bang mga nangyayari ngayon dahil nauna ka dito? Well, dumating kanina si VP Sara, si Ms. Hanelet Avancenia at saka si Kitty. At nandun sila ngayon at magkakasama sila na nakipagtulong ngayon kay dating Presidente Duterte. So, anong may update na ba about sa, yung kasama ka sa team na Wala legal team? wala pa akong balita kasi di pa nakakausap si Presidente Duterte. Kinakailangan ko yung endorsement ni Hoffman para makita. Ang huli namang balita is tinanong nga ni VP Sara si Hoffman kung kailan na i-endorso ko para makapasok as a potential lawyer. Ang sagot niya is may policy nga na ang mga visitors ngayon ay mga close family members lamang. Okay, so hindi naman makaka-affect sa as an asylum seeker like you? Hindi naman makaka-affect yan? Wala pong epekto yon kasi ang importante habang ako'y aplikante, hindi ako mapapadeport sa Pilipinas. Kung sakaling makuha akong abogado, ibig sabihin, wala akong hassle na I have to worry about deportation. Yun po yung right to non-deportation. Pero spokes, bilang isang counsel dito sa ICC, ano yung nakikita mo na patutunguhan nitong case ni PRRD? Wala po talaga patutunguhan ito dahil malinaw na wala nang jurisdiction ng ICC. Meron na pong decision sa Burundi case na kapag ang preliminary investigation ay nasimulan sa loob ng 1 taon matapos pag-deposit ang instrument of withdrawal, talagang po pwede magtuloy. Yun yung nangyari sa Burundi. Pero nangyari sa Pilipinas, 2 taon na nagsimula. Kaya wala nang dahilan para magkaroon ng jurisdiction. Bukod pa dyan, yung illegality ng arrest, na-desisyon na rin ng ICC. May isang nasa sakdal po na Libyan na ganun din, irregular yung pag-aresto sa kanya, hindi dumaan sa lokal na hukuman at sinabi ng korte na dahil mali yung kanyang proseso kung saan nakuha yung pagkatao niya, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng hukuman. So sa akin, malino pa sa sikat ng araw ang 2 grounds, yung illegality ng arrest at saka yung lack of jurisdiction in terms of temporal time. Yung temporal kasi yung panahon na wala na talagang restriction ng ICC. So it's a matter of time
At ang akin nga is dapat maisampa na kaagad yung motion to dismiss, no? Before anything else. Motion. Although, pwede naman kasi isabayan sa provisional release, no? Pero sa provisional release, I want to temper people's expectations. Kasi wala pang pinawawala na ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Ang napawalan pa lang nila na bigyan ng provisional liberty ay yung mga accused of offenses relating to administration of justice. Okay. Hindi yung mga main suspect mismo. So, ang track record ng ICC hindi nag-grant ng provisional release sa mga akusado mismo for the 4 crimes na linilitis na hukuman. Pero siyempre, susubukan pa rin, no? Dahil 80 anyos na ang presidente. Tingin ko naman, alam natin na pag may nangyari kay presidente sa loob ng kulungan, talagang cargo de conscientia ng hukuman. So tingin ko, pag-iisipan din nila ng mabuti yung provisional release dahil hindi naman nangyari na merong 80 anyos na akusado na nasa poder nila Yeah, na marami pang sakit. yung motion to dismiss, let's say for example, ikaw yung lawyer ni PRRD, kailan dapat ipa-file At the yan? soonest time possible. So hindi pa napapa-file yan. Ang alam ko hindi pa ba, no? Pero that Bakit kaya? my mind, kung ako'y nabigyan ng pagkakataon, wala naman ako pagkakataon, ako'y nagsasalita lang as a commentator, no? Yeah. Dahil I have the qualification naman as a member of the District Council, hindi ko po alam kung bakit. But, ang pagkakakilala ko kay Presidente Duterte, bilang naging amo ko naman siya, talagang hindi niya matanggap na pinahaharap siya sa mga dayuhan. So bago ba i-file yung motion to dismiss na yan, kailangan bang may i-gather na mga evidence or whatever para i-present sa court? Well, alam ko dun sa nangyari dun sa pag-aresto, pwede humingi ng evidentiary hearing. Okay. So, pwede talaga mag-schedule ng hearing ang korte at mag-present ng mga ebidensya, yung mga testigong naroon nung inaresto siya para i-relate na walang dokumento pinakita at saka walang request ng ICC na mag-cooperate ang Pilipinas, na walang Interpol red notice, na meron lang diffusion order, na ang diffusion order nanggaling din sa Pilipinas. Parang hiningi ng Pilipinas sa sarili niya na tulungan kaming arestuhin ito, which is ridiculous, di ba? So, pwede mong i-allege na yung illegality, tapos yung pagpuprueba, magkakaroon ng hiwalay na pagdinig para tanggapin yung mga ebidensya. Pero yung issue ng jurisdiction, dahil nagsimula ang preliminary investigation after 2 years, that's a purely question of law. So sa akin, pwede ng desisyonan yan na walang kahit anong hearing. Purely question of law lang. Ang preliminary investigation ba na nasimulan sa pangalawang taon matapos ang instrument of withdrawal, yan ba ay tama o mali? So dapat madesisyon na yan dahil kapag sinabi ng hukuman na mali, tapos na ang boxing, uwi na si Tatay Digong. Yes, I hope makauwi na talaga si PRRD. No? Spokes, kumusta ka naman bilang asylum seeker? Kasi alam niyo mga kababayan, mga palangga, hindi biro ang pinagdaanan mo para makatakas sa kamay ng polboronic government. So pwede mo bang i-share dito sa ating mga kababayan kung okay lang sa iyo yung pinagdaanan mo since na tinarget ka nila katulad ko? Well, gaya ng sinabi ko, na talaga napaiyak ako nung ako'y pumirma ng asylum application kasi yun nagbigay ng karapatan na hindi na ako pwedeng mapabalik sa Pilipinas panandalian habang dinidinig yung aking asylum. At matagal nga yung proseso bago ma-approve yung asylum na yan. So parang nakahiga ako dahil meron na akong kalayaan kumbaga, no? At kahit ano pang gawin nila hanggang hindi tapos ang asylum, hindi na nila ako magagalaw dito. At ngayon, talagang naaabala ako dun sa mga vloggers na tinatakot din ng contempt, no? Yung nangyari kay MJ na kapag hindi siya mag-apologize at umamin di umano na fake news peddler siya, ipapakontempt siya, naintindihan ko yun kasi sino ba namang gusto na maaresto, pero parang napakasama nung nangyari sa kanya. Para siyang ginahasa ang kanyang pagkatao at parang pinaamin na hindi siya ginahasa at nag-enjoy siya sa pag-aabuso sa kanya para lang maiwasan ang pagkakakulong. So ako, nalulungkot ako sa mga naging kapalaran ng mga kritiko ng administrasyon nito. Bagamat sila'y matapang, naintindihan ko rin kung bakit marami sa kanila rin ay nag-iisip ng mag-asylum. So ako naman, tumutulong ako at ang sinasabi ko ay ang proseso ay mahaba, pero mas mabuti naman yun kaysa papayagan nila yung World Committee, yung TRICOM na yan, na talagang isalawlain ang kanilang mga pagkatao. Kaya ako umalis dahil ayaw kong salawlain nilang pagkatao ko dahil wala silang karapatan na gawin yun. Pero Spokes, kumusta yung pagtanggap sa'yo ng ating mga kababayan, mga Pilipino, yung mga yung kumakausap sa'yo, yung sitwasyon mo, anong Well, sa pagtanggap totoo mo? lang po, tumataba na naman ako kasi lahat sila nagbibigay na pagkain. Maraming salamat po. Hindi na ako gumagastos sa pagkain. Lahat sila nag-o-offer din
na tuluyan, no? At yun na nga, yung isang pamilya in the process of being visited, kung po pwede nga yung kanyang tahanan na maging tirahan natin, no? So napakainit naman po ng pagtanggap nila, bagamat nag-iingat din kami. So pasensya na po kasi yung kulto ng Joma Sisyo na taxi Oo, marami daw ay dito. naririto rin sa Netherlands. Baka no? nandyan sa paligid. So, oo, I'm sure nandyan din po sila sa mga paligid-ligid. Paano mo pinaprotektahan yung sarili mo, Spokes? Meron ka ba bodyguard? Wala, ang bodyguard ko si Maharlika. Ang Dragon Lady ang aking Oo, bodyguard. kanyang bodyguard. Oo, di ba? But yeah, well, I'm here. We're here to support you and syempre ang kay PRRD. At kaya ka naman nandito dahil kay PRRD. Kaya tayo nandito dahil kay PRRD. At para pagiging- sa Pilipinas oo, na rin, no? Kasi yeah. mali itong nangyayari na dayuhan ang gusto mag-usga kay Presidente sa mga di umanong paglabag sa ating batas, no, sa Pilipinas. Matagal na tayong malaya, no? Dapat hindi nangyari yan. Yeah.